Lunes, Agosto 21, 2023. Paggunita kay Papa San Pio X. Mga pagbasa mula sa Lunes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwing sila'y makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa. Ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nabagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila naiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salmong Tugunan. Panginoon, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yaong mga taong naroon sa Kanaan, bagaman at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling ginaway ng mga pagano ang sinunod nila. Tugon, Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nakamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosang mga batang ito ay dinalang handog. Tugon, Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili nila yaong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginoon nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Tugon, Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Hindi namin minsan marami ng beses iniligtas sila, naghimaksik pa rin kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin siya tinitiis pag nananambitan, dinirinig niya't sa taglay na hirap, kinahabagan. Tugon, Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Alleluia. Alleluia, alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at datika. Alleluia, alleluia. Mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong makamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay,
huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsasaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinapot ko na po ang lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin, sumagot si Jesus. Pagkarinig niya nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon.